Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Pinas News Insider. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaction. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Ito ang balita ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang kasambahay na binulag ng amo at minaltrato. Nagsalita na sa pagdinig sa Senado. Pangulong Bongbong Marcos umaksyon na para mapabilis ang pagkamit ng hustisya. Ito'y ayon sa ating mga kababayan. Mga senador nang gigil sa galit sa naging pagdinig sa Senado. Kapitana nilapitan ni LV para hinga ng tulong. Tinawag na estupido at halos upakan na ni Senator Robin Padilla. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa lahat ng hindi pa nakasubscribe mga kaibigan kay Pinas News Insider, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Sa aming channel, please huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, naging viral nga at usap-usapan si LV na isang kasambahay na nabulag dahil sa di umano'y pang-aabuso ng kanyang amo. May nareakan ako mga kaibigan isang video na pinakita yung dating mukha ni Nanay LV. Ang layo niya mga kaibigan. Ayun, 2017 ata yun yung picture niya ngayon. Kumpara natin ngayon to 2023. Napakalayo mga kaibigan. Talagang doon mahalatang iba yung trato sa kanya mga kaibigan. Talagang binugbog siya. Tignan yung mata ni nanay, bulag na. At umabot nga ito sa Senado. Kaya mga senador, labis na ng lumo sa sinapit ng kasambahay. At hindi na nakapagpigil pa si Senator Raffy Tulfo at Robin Padilla at iba pang senador na uminit ang kanilang ulo sa nangyaring pagdinig sa Senado dahil ayon nga kay LV, mabait naman sila sa simula pero nang kalaunan ay mayroon na itong ginawa sa kanya na hindi makatao. Dagdag pa ni LV, nang magkaroon ng pagkakataon nakatakas ito ay agad itong nagsumbong sa barangay chairman. Agad-agad namang umaksyon si barangay chairman. Ito'y ayon sa kanya. Ngunit imbis na tulungan ay pinatawag dito ang kanyang amo kaya naibalik si LV sa kamay ng kanyang amo. At dahil sa di umano'y harap-harapang pagsisinungaling ng kapitan sa nangyaring pagdinig sa Senado ay tinawag ito ni Senator Raffy Tulfo na isang estupido at pati ang kalmadong senador na si Robin Padilla ay nanggigil na kay kapitan. At gusto na di umano itong upakan dahil ito di umano ang unang taong nilapitan ni LV Vergara at tapos nitong makatakas sa kamay ng kanyang amo na nagmaltrato di umano sa kanya dahil pinasasayaw di umano ito ng kanyang amo na hubat-hubad, sinabit sa sabitan ng karne at minartilyo pa ang kanyang pribadong parte ng kanyang katawan. At ayon pa sa doktor na Grabe mga taong ganyan mga kaibigan. Dapat yan yung mga hinahatulan ng bitay eh. Hindi pagiging makatao yung mga pinaggagawa nila. Mas masahol pa sila sa hayop mga kaibigan. tumingin sa mata ni LV. Ang isa niyang mata ay wala na talagang pag-asa pang makakita. At ang isa naman mayroon pa. Ngunit maliit na lang ang tsansa. Dahil tanging liwanag na lamang ang nakikita nito. At dahil nga sa mga kalunos-lunos na nangyari sa kanya, marami tuloy sa ating mga kababayan ang labis na ng lumo at hindi napigilan ng kanilang sarili na manawagan kay Pangulong Bongbong Marcos at sa mga senador
Nabigyan ng mabilis na hustisya ang sinapit ni Nanay LV nang hindi na pamarisan ng iba. At ayon pa sa kanila, to the senators, hope and praying justice will prevail for Nanay LV and for Ruiz family, they should be punished. Ikulong na yung barangay captain na yan. Hindi maasahan sa tulong ng kanyang kapwa. Walang malasakit. Hindi ginampanan ng kanyang sinumpaang tungkulin. Hindi karapat dapat maging barangay chairman. Si Baki na yan para hindi na pamarisan ng iba. Grabe talaga ginawa kay Nanay LV. Di man lang naawa at ngayon bulag na. Dapat hustisya ang nararapat. Ipakulong na ang mga salaring amo at yung kapitan na walang silbi. Grabe ang awa ko kay Nanay LV sa ginawa ng mga hayop na at mga sadistang amo. Hindi talaga makatao. Dapat lang pagbayaran nila ang ginawa sa matanda. Hindi nagawain ng tao ang ganyang pagpapahirap. Dapat dyan ay ibalik sa kanila kung ano ang ginawa nila kay Ate LV. Masyadong brutal. Dapat ikulong yung mga salarin habang buhay. Isama na ang pulis at kapitan. Nakakagigil. Pangulong Bongbong Marcos, tulungan niyo po si Nanay LV para mapabilis ang paggamit niya ng hustisya at nang makulot maparusahan ng habang buhay ang mga taong nagmaltrato sa kanya nang hindi na pamarisan pa. Mga mabubuting senador at Pangulong Bongbong Marcos, tulungan niyo po si LV para makamit niya ang hustisya, lalo na't nawalan siya ng paningin dahil sa pang-aabuso ng kanyang amo na mas masahol pa. #Justice for LV. #ibalik ang kamay na bakal. End quote. Nandito ba yung barangay captain na hiningi ng tulong? Para nandito po, kayo kapitan. Kasama kayo sa others. Oho. Kayo Ikaw yung hiningi ng tulong ni Aling LV? Magandang umaga po. Si Madam LB po ay dumating lang po. Lale, Sagutin niyo po. ikaw ba hiningi ng tulong ni Aling LV? Hindi po siya humingi ng tulong, dumating lang po sa barangay. Bukas, barangay hall, barangay hall. Barangay Mamburaw? Opo. Oo. Darating sa barangay, siyempre alam mo na kung bakit siya nandun. Dapat tinanong nyo. Kaya nga siya pupunta doon kasi hingi ng tulong. Sira ulo talaga tong kapitan na to, Salamat po. batukan na eh. Salamat po. Manang LB, alam ko na yung istorya nyo. Hawak ko dito yung inyong mga salaysay. At alam kong bukas ay meron kayong hearing sa Piskalya ng Batangas. Gusto ko pong ilarawan nyo ngayon yung inyong istorya na nagsimula noong August 7, 2017 nung kayo ay magtrabaho sa pamilya Ruiz hanggang sa sinapit nyo yung mga nabahagi ng inyong salaysay na kayo ay sinaktan. Ito po ay umabot na ng 2023. Yung pagmamalupit na nakalagay dito ay nagsimula noong 2020. Kailan po kayo nagsimula magtrabaho? Sino po ang nag-recruit sa inyo? Ganong katagal po kayong sinaktan? Hindi ba ho kayo nakikipag-usap sa inyong mga kamag-anak? Kailan pa kayo nagpatingin sa doktor? At panghuli, siguro ang katanungan ng marami, anong uri po ng hustisya ang inyong gustong makamtan? Manang LB, marami po nakikinig ngayon. Nasa inyo po ang mikropono para sabihin ang inyong sinapit. Apo. Nung una po, nung start ko po, nung nagtrabaho ako doon, 2017, August 7 yun. Nung una po, pagpasok ko doon, kabait-bait po sa akin. Nung huli na po, nung nagkunting mali lang po, nung 2020, sinasaktan na po ako. Kunting mali lang po, sinasaktan na po ako doon. Ang ginagawa po sa akin, itong tainga ko, suntok ng suntok po sa akin. Tapos po, yung pag konting mali po, yun, tuloy na tuloy po yung nananakit sa akin. Tinatagyakan, hinahampas. Tapos po, inuuntog sa freezer. Ano po? Sa freezer po, nakahigang freezer. Inuuntog po yung ulo ko sa CR. Tapos sa mga dingding, kahit saan po. Sino unang nanuntok? Yung babae, lalaki? Yung pong babae. Ito po ay nagsimula noong 2020. Ito na po yung COVID pandemic. Tama po? Opo, Kasi- na po nila ako pinalabas. Kasi siguro yung mga amo nyo ay hindi rin lumalabas ng bahay kasi lockdown noon. Opo. So tuloy-tuloy po 'yan hangga't kailan po kayo nawalan ng vision, hindi na kailan kayo nabulag ng paningin? Kailan kayo nawalan ng paningin? Ito pong kaliwa, kasabay po ng tainga ko. Ito. Nung Pebrero po, Oo. 22. Connection kasi yan mga kaibigan yung tenga natin. Magka-connect kasi yan. 20 din po.
2020. Magkalapit lang yung ugat niyan eh. Yung kanan, Yung pong noong 2021 po. hindi kayo pinatingnan sa doktor, hindi kayo... Hindi po. Yung mga ngipin po, doon sa kanilang kamay din po, Opo. nangyari po yan. Opo, sa babae po. Tapos ang nabasa ko, sinabit kayo doon sa sabitan ng karne. Opo, totoo po yun. Bakit magkakarne ba ho sila? May freezer? Ano ba hong meron sila? Mayroon- Paano po? Mapapamura ka na lang talaga mga kaibigan no, pag mga ganyang klase naririnig mo sa mga nangyayari sa mga kasambahay. Masaklap pa rito, kapwa natin Pilipino mga kaibigan. Ruiz. Ang klase mga tao itong mga to. Buhay nila. Po, nakakatay po sila ng baboy. Ayun, nagkakatay sila ng baboy, kaya may freezer sila na upright freezer siguro, yung malaki. Tapos yung sabitan ng karne, yung nakagaya sa palengke, yung letter J na bakal, Opo. doon kayo sinabit. Opo, sinasabit po nila po ako doon. Hindi po kayo nagsuplong sa inyong mga kamag-anak, sa pulis. Eh, sinamsam po yung cellphone ko, paano po ako makatawag? Pinasweldo ba ho kayo? Hindi po, buwat nung nag-start po ako doon. Kahit piso? Wala po. Ilang taon kayo nagtrabaho na walang sweldo? Para pong 7 taon na po. 7 taon walang sweldo. Opo. Meron sigurong katanungan dito. Alam nyo ho, napakahirap po nung kahit isip-isipin ko, kaya ko pa ituloy yung mga tanong. Alam ko yung nararamdaman nyo, pero si Senator Padilla nagsabi na gusto niya maunang magtanong. Hindi kayo sumulat o hindi kayo pinasyalan din ng inyong mga kamag-anak? 7 taon hindi kayo umuwi sa Batangas. Taga Batangas ho kayo, di ba? Batangas City. Opo. Pero Hindi- po, tinaligaw ko lang po sila dahil sinabi ko pong taga-consumption ako. Saan ba? Sa consumption sa San Jose. Pero taga saan ho talaga kayo? Dito po, taga Batangas po. Taga Batangas. Opo. Tapos, ni minsan, hindi kayo umuwi sa Batangas sa 7 taon? Opo. Pasko, mahal na araw, Hindi po. araw ng mga patay, hindi kayo umuwi. 7 taon, nilaan niyo po yung buhay niyan. Tumulong kayo doon sa inyong mga pinamamasukan. Opo. Oo. May mga balita pa na pinaguhubad kayo, pinagsasayaw. Opo, totoo po yun. Alam niyo ho, ayoko nang ituloy itong pagtatanong. Gusto ko magtanong din yung mga kasamahan ko. Mauna po siguro si Senator Padilla, pakatapos si Senator Estrada, pakatapos po si Senator Tulfo. Senator Padilla, pwedeng pakituloy. Chairman, Yun yung gusto kumain muna habang nandyan yung... Nay, magandang umaga po, Nay. Apo, Chairman, yun po kasing gusto kong tanungin yung barangay captain eh. Pwede po bang tumalon na doon? Apo, nakapanumpa na naman si Kapitan. Kapitan, ready ho kayo sumagot? Lapit-lapit po tayo sa mikropono at pakipindot po yan hanggang tumilaw yung pula. Salamat po. Chairman, sabi kanina ni Kapitan, hindi daw humingi ng tulong sa kanya pero nagpunta sa... Ano kaya ang ibig sabihin ni Chairman doon? Chairman, ano ibig sabihin mo doon? Magandang umaga po ulit. Si Nanay LB po, yan po ay nadatngan ko po sa Barangay Hill po kasi po kami po nung panahon na yun, nag-iikot po at panahon ng COVID. Nadatngan ko po siya na magutim at talaga pong nakakawa pong tingnan. So ang una ko pong Nakakahawa pero din naman tinulungan ano. Lasang tao ng kapitan na to eh. Sarap sipain yung mukha eh. ano po doon sa tanod kong babae, sabi ko linisan po at palitan ng damit dahil hindi ko po kilala siya. Yun po ang aming pagkakaano po kay Nanay LB. Tapos po, Nakita nyo na meron po siyang mga sugat, mga ganon. wala naman po ako nakita. Basta po siya madungis po. Yun po ang akala ko po ay naligaw na taong grasa. So yung pong utos ko sa tanod po ay linisan po si Nanay LB. Tapos hindi pa po siya sinasabi ko pa pong ganon. Dumating na po yung amo niya na si Mr. Ruiz. Dumating yung amo niya o tinawagan mo yung amo niya? Hindi po sir. Hindi po. Dito sa salaysay ni Aling LV, I'm sorry, Senator Padilla. Dito sa salaysay ni Aling LV, tinawagan mo yung amo niya na si Jerry Ruiz. Hindi ko po At sinumbong mo na nandun si Aling LV sa barangay hall. Hindi ko po sinumbong yun sa senator. Wala pong pagsusumbong. Marami po doon pong mga tao na kasama ko po na kami po yung naka-duty sa bahay. Paano malaman ng amo na nandun yung kasambay? Ano po yun, nag-ikot po kami. Tamang pagdating po namin sa barangay hall po, naandun po si Nanay LB. Senator Padilla. Senator Padilla, siguro ang tanong ni Senator Padilla, ano yung naging hakbangin mo bilang kapitan? Dinala mo ba sa ospital? Pina-check up mo ba sa municipal health officer? Kasi COVID noon, alert lahat ng mga doktor natin, mga nurses. Diba, yun sila yung mga frontliner. May paningin na ba ho siya noon o bulag na? Ano hong tulong Hindi ko na natin? rin Kasi po sa batas po ni Senator Estrada, yung kasambahay lo, nakaregister lahat yung mga kasambahay sa barangay hall.
Wala po Mr. Chair, pwede natin tanungin si Ma'am LV. Ma'am LV, Sasagutin niyo pa yan, ha? Ma'am Senator LV, Tulfo. sabi niyo po na pumunta kayo sa barangay at nagsumbong, tama? Opo, totoo po yun. Sino pong sinumbungan niyo? Mga kasama niya po doon. Tapos nandun po siya doon sa loob ng City Hall. Nasa loob. Siya. Sinabi niyo po na sinasaktan kayo, kaya kayo nandun sa barangay. Opo, sabi ko po, ipakicheck po yung gamit ko dahil aalis na po ako doon. Nakatakas nga po ako doon. Nga po ako pumunta sa kanya. Okay. So nakatakas kayo, sinabi niyo sa kanya nakatakas ka, daladal mo yung gamit mo at sinabi niyo rin sa kanya na sinasaktan ka ng amo mo, tama? Opo, sabi ko po, pakicheck yung gamit ko. Baka po sabihin ng amo ko Nagnakaw. na nagnakaw ulit ako. Tama. Okay. Maganda yung ginawa ni Nanay LB doon, mga kaibigan. Baka pinakita niya. Kasi mahirap naman talaga kasi yung pagbibintangan ka ng amo mo or gagawan ka ng kwento. Dapat talaga na ipakita mo. Kaso tong pinuntahan niyang kapitan na to, walang silbi. Tambalos-los, mga kaibigan. Tapos Napakasinungaling mong tao ka, sarap mong... Alam mo, napakasinungaling mo. Gusto mo, ilay detector test ka namin, payag ka. Sige, pag lumitaw na ikaw ay nagsinungaling sa lie detector test, kukulong ka agad namin dyan sa baba. Good. Pakibukas yung mic. Yun naman po, sir. Alam nga ba naman magsisinungaling to si Ma'am LV? Anong reason para siya magsinungaling? Ikaw may dahilan ka para magsinungaling kasi tumawag ka sa amo tapos for all we know, baka bayad ka sa amo, baka sinuhulang ka ng amo. Ay, yun po, sir. Ang There's no reason why she would be lying here. Alam mo, Chairman, kung nasa matinong pag-iisip ka, kung tama ka, patas ka, the first thing you should have done is pa-check siya sa doktor, tawagan mo si HR, tawagan mo PNP, sabihin na meron dito, mukhang kawawa na kasambahay at tumakbo sa kanyang amo, ang kanyang reklamo ay sinasaktan siya, etc. Yun dapat ginawa mo. Ang ginawa mo, sinurrender mo siya ulit sa amo, hindi napakawalang hiya mo. Sir, excuse po, sir. Hindi ko po isinorender po yan. At lalong hindi po ako tumawag sa amo niya. Kasi ang nangyari, naibalik siya ulit sa amo niya. Kasi kung ganong sitwasyon, kung sa akin, kung ako si barangay chairman, may dumating sa akin kasambahay, kaawa-awa yung sitwasyon, madumi, sabi mo parang taong grasa, ipapacheck ko muna sa ospital, hindi ko muna payagan na sumama sa amo. At pagkatapos, tatawagan ko yung police, si HR, kung sino-sino pa mga otoridad, DSWD, para sama-sama mag-imbestiga, social worker. Ang ginawa mo, pinayagan mo makabalik ulit sa kanyang amo. Hindi naman po, sir, ganun ang nangyari talaga po, sir. Marami po akong kasamahan doon sa barangay. Kaya po, Maraming kasama sa barangay, pero you call the shots because ikaw ang pinakamataas, ikaw ang chairman, ikaw ang sinusunod ng mga kasamahan mo. ang una ko nga pong hakbang, sir, akin pong pinalilinisan, sir. Hindi po yung totoong... Pero sinabi na nga ng kasambahay yung kanyang sitwasyon na siya ay naglayas, na meron siyang dalang mga gamit, tingnan yung gamit, baka mamaya sabihin na nagnakaw ako. You didn't do that, right? Hindi po, wala pong nasabi si Nanay Elvis sa totoong buhay po. Sa totoong buhay, bakit siya magsinungaling? Ay, Bakit siya pumunta sa barangay? Ibig mong sabihin, pumunta sa barangay, naligaw lang? Basta na lang pumunta sa barangay dahil namamasyal? hindi nga po namin... Anong reason ba siya pumunta sa barangay? There should be a reason bakit yung isang tao pupunta sa barangay. Ikaw, alam mo naman dahilan kung bakit ang isang tao pupunta sa barangay, di ba? Bigyan mo reason. Okay, masalita ka. Anong dahilan bakit, kunyari ikaw, ako si chairman, bakit ka pupunta sa barangay? Ang ano ko nga, Hindi, pakisagot lang. Bakit ka pupunta sa barangay kung ako si chairman tapos ikaw yung kabarangay ko? alam ko po, may kailangan po. Pero po hindi... Exactly. Kaya ka pupunta sa barangay dahil meron kang kailangan, meron kang isusumbong. Therefore, tama itong sinasabi ni Ma'am Elby. Kaya siya pumunta sa barangay dahil meron siyang kailangan at yung kailangan na yun ay tulong mo. Sir, hindi naman po talaga ganun ang totoong nangyari. Yun po talaga yung nangyari. No, kasasabi mo lang sa akin pupunta ka sa barangay kung ikaw si ordinary citizen at ako si chairman, pupunta ka sa barangay, galing na sa bibig mo na pupunta ka sa barangay, ang isang tao pupunta sa barangay dahil may kailangan siya. Kaya lang, hindi mo inasikaso yung pangangailangan niya, hindi mo siya pinagsilbihan. Inasikaso ko po, sir. Ang una ko nga pong hakbang, pinalilinisan ko po dahil po panahon ng pandemic. Hindi, Kaya matapos mo siya palinisan, sana pinadoktor mo. hindi po, Sana tinawagan mo yung DSWD, tinawagan mo yung CHR, tinawagan mo yung PNP. sir, sana po makapagsalita din muna po ako, sir. Papayagan ka, Kapitan. Papayagan Opo. ka magsalita. Pero with the permission of Senator Tulfo. Isa na lang po. Sige po. Kasi, Chairman, hindi mo ginawa yung trabaho mo. Sa magkanong kadahilanan na hindi mo ginawa yung trabaho mo ng tama. Kasi kung ginawa mo yung trabaho mo ng tama, hindi na sana lumala pa yung sitwasyon ni Ma'am LV. Kaya sa lumala dahil sa naging pabaya ka sa iyong tungkulin. Kung ako dito ngayon sa committee, sampahan ka dapat ng kaso. Sir, Dereliction of duty. ayun po naman, sir, ay nasikaso po namin. Hindi pa nga po siya nakakapagsalita. Dumating na po yung kanyang amo. At sinabi po niya na sinusundan niya at nakalis po sa kanilang tindahan. Yung Di mas lalo nung dumating yung kanyang amo, mas lalo ka dapat magtaka. Sana sinabi mo sandali lang, hindi mo ba sila pinag-uusap? Wala naman pong naging reaksyon si Nanay Elvis. Sumama po naman siya ng kusa sa amo niya eh. Kaya nga siya lumayas, tapos sasama ng kusa. Wala pa nga po, Senator, na ano siya, reklamo po sa amin.
Mr. Chair, ipaano natin to, lie detector test, and then kapag lumitaw na sa lie detector test nagsinungaling to, ikulong natin sa baba. So kukulong kita. Kukulong kita. Napakasinungaling mo. At yun na nga mga kababayan, Bitin mo mga kaibigan. Pero yun nga po mga kaibigan, dito na lang po nagtatapos ang ating reaction video. Muli, ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.